before 9 ng magandang gabi. Na bueno, Ayan. pakinggan muna natin to partner. Ang binanggit, ito yung pag-amin mga kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dun sa usapin ng Gentleman's Agreement na pati ang Pangulo nababahala na. Opo, sa kung ano ang nakapaloob rito. So kagabi, nagsalita na nga ang dating Pangulo at ito ang kanyang revelasyon. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there. As is where is. Para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Okay. So yun partner. It is Okay. an agreement to keep the peace in the West. Okay. In the South China Sea. Mahaba ito ha, Oo, partner. pero Actually, mahaba. marami siyang na-take up. Oo. Pero syempre, isa sa mga highlights dito, partner, itong patungkol sa sinasabing deal Oo. with China. Oo. Okay? So, kasi tinanong siya dito, syempre hindi siya makakaiwas, partner, no? Tingin ko naman ready siya to answer. Kaya lang, ang hirap magpaligoy-ligoy. Matutumbok at matutumbok ka eh. Okay, nung sinabi niya kasi to partner, syempre tinanong siya kung ano yung secret deal. Kasi binanggit kung totoo ba yung sinasabi ni Atty. Harry Roque. Gusto niya nga iiwas eh. Pero inamin niya na lang partner na meron niyang usapan, status quo is the word. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there. As is where is. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Yun ang naalaala ko. As is where is. Kung ano yung dinatnan yun na. Okay? Mayor, pwede mo balik lang ko. I just want to make it clear. So you said that where is, as is, where is, there was an agreement. And was it written or verbal only? And Verbal. Verbal. Walang written sa amin pa na. During my relations with China during my term, walang written except yung mga trade which were signed by the undersecretaries of the particular department concerned. So, lumalabas partner, pag as is where is, pumayag talaga siya Oo. na walang magkukumpuni. Walang mag-aayos. Walang galawan. Diba? Hindi kayo po pwedeng gumawa ng aktibidad dyan. At kami din dito, hindi din namin po pwedeng gumawa ng aktibidad. Hindi namin pwedeng galawin ng Sierra Madre. Ganun lang yun. So, parang, yeah, what he mentioned was, Hirap ka. yeah, walang pwedeng construction materials that can be brought to the BRP Sierra Madre and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. As is where is nga. Yeah, so, You cannot bring in materials to repair and improve. okay. So, Wala totoo- yan. So, totoo, Mayor, Totoo yan. na mayroong agreement. No agreement. As is where is. So, bawal ang construction materials. Well, ganun. As is where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, matagal na repair yan, nakauwi na yan dito. namin niya yun, partner. So, in other words, partner, ang katwiran niya is, kung gagalaw siya, hindi magiging maganda Oo. pwedeng mangyari. 'Di ba? Ang laging tinutumbok ng utak ni dating Pangulong Duterte, gera. Na kapag kuminti tayo ng konti, kapag kapag kinundi na natin kahit sa words lang,
ang dating is laging gera. Mayor, in the context of Secretary of State was, given the as is where is, so the ship there will be allowed to rot in time because no repair is allowed, and which the President, which Marcos says, that is very alarming because if you cannot repair it, if it will rot there, it will be destroyed, then we have nothing there. Kaya ito sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man ang nasa gobyerno ngayon, di i-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. So, alam mo, for 6 years, partner, doon na focus yung utak natin eh. Alam mo, nagkaroon ng mind conditioning na kapag ka tayo ay kinalaban natin yung kagustuhan ng China, gera. Tapos na kami. Kung sabihin ni Marcos, all of you past presidents were failures. You didn't do anything about Sierra Madre. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Yan ang dapat following you. Di subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi ba kagera pagkos andyan yung Navy, di gawain mo. Diba, partner? Na I think, hindi eh. Kasi kahit ngayon, si PBBM, hindi naman yun yung gusto. Oo, lahat Diba? naman, lahat naman ng mga nagdaang administrasyon. Hindi naman gusto ng gera Kaya eh. nga, dinadaan natin doon sa diplomatic protest. Puro Oo. protest lang. Oo. Mano ba naman, di ba? Sa atin lang, partner, mano ba naman? Katapang-tapang ni dating Pangulong Duterte. Ang tapang-tapang niya. Mhm. Mano ba naman kapag kinanti tayo ng China? Huwag tayo basta lang oo. Pwede naman tayo mag-file ng protest na hindi naman hahantong sa gera. Oo. Wala naman may gusto ng gera eh, di ba? Kaya wag ipasok sa utak natin na yung ginagawa ngayon ni PBBM, para bang, bala siya, try niya. Mm-mm. I-try niya. Tingnan natin kung ano mangyayari. May ganun eh. May ano eh, parang ang dating saywar na para bang, do it. Bala kayo kung ano mangyayari. May ganon. pananakot din. May kasamang pananakot na rin. Oo. Kasi Oo. may ito sa kanya, meron maaari bang magkaroon ng bloodshed? Sabi niya, hindi ko sinasabi magkakaroon ng bloodshed. Pero try nyo. You have the ironclad guarantee of the Navy that they will, US Navy, that they will all die for the Philippines. Are we saying that the recent maritime cooperative cooperation exercise is just a show of force, and even if Japan, Australia, Philippines, and the United States will collaborate to repair the Sierra Madre, still it's an exercise in futility? Would you take that risk? Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happens. Are you saying there will be a bloodshed? The what? There will be a bloodshed. War. Wala akong sinabi. Sinabi ko lang subukan nila and see what happens. The way you listen to President Xi during your Alam mo yung effect nun, partner, pag ikaw ay talagang bahag ang butot mo, iisip ka lang, baka magkagera. Well, baka siguro din, partner, ang iniisip niya ang posibleng magiging kahinatnan. So, kaya nga, sabi mo nga niya, ginawa niya yung ganong agreement para sa kapayapaan, for peace, dyan sa West Philippine Sea. Pero partner, ito lang Oo. sa akin. Walang So, mangyayaring, partner, gulo. Oh.
Kasi yun nga, papunta na doon sa issue na hindi talaga tayo pahanda sa ngayon. Oo nga, pag humantong partner. sa ganong klaseng sitwasyon. Eh di partner. dapat, nung naglagay ng boya, wala din tayong ginawa. Oo. Kasi tingin ko, kung yung boya na hinarang ng China, ang presidente natin, si Pangulong Duterte, hindi niya tatanggalin yun. Oo. Kasi pag may tinanggal, baka magkagera. Oo. Ganun yung utak niya. Mhm. So, partner, being the president, still ito sasabihin ko pa rin hindi ako sa nagmamatapang, partner. Mhm. But we're talking of our own sovereign rights. Mhm. So, kapag lagi tayong oo lang ng oo, at hindi tayo magpoprotesta, at hindi tayo aangal, partner, ano mangyayari sa atin? Di kakainin tayong buong-buo nito. Mhm. Intimidated tayo lagi. So, ano pang mukhang ihaharap mo sa mga anak mo na, Mama, ba't di mo pinaglaban to? Ba't di niyo pinaglaban to? Mm-mm. Yun ang kaduwagan, partner. Di ba? Yun ang kaduwagan. Hindi naman ibig sabihin na magpoprotesta ka, gira na habol mo. At kapag ka ikaw ay hindi ka nagprotesta, partner, anong ibig sabihin nun? Mm-mm. It's either kakampi ka talaga ng ibang bansa o may nakukuha kang kapalit. Di ba? Well, hindi natin alam. Hindi ko sinasabing Oo. may nakuha sila. Oo. Di ba? Kasi kanya-kanyang bawat administrasyon may kanya-kanyang estratehiya, partner eh. Sa kung paano re-resolbahin itong problema sa West Philippine Sea. Dahil nandyan yung kanilang pangako eh. Sa taong bayan, isa ito sa kanilang ipinangako na kanilang hahanapan ng solusyon ang problema dyan sa territorial dispute. Okay? Saka ito pa, partner. Okay. Sabi niya pumasok siya sa deal. Mami siya. Oo. Tapos, aaminin niya sa press conference niya, mga kayubi, na hindi nga niya daw alam kung saan yung Ayungin Shoal. Mhm. So, Sa akong, I do not, there's a new word, I do not even know the Ayunan Shoal. Ito si Carpio and the rest of the, well, I think is trying to be relevant, is a retired justice, a not so brilliant one, which he pretends to be, nawala naman siya doon. And he will tell you what would happen to the world. Nobody wins. That is why we navigate through our differences, our nuances, our everything that is questionable there just by talk. Pero itong Carpio na ito, ayunan, bakit ko, kung ibigay ko yung Ayunan Shoal, Juster Carpio, kung hindi ka magago, ibigay ko na lang yung South China Sea. Hindi ko nga alam kung saan yung ayunan. daw alam kung saan yung Ayungin Shoal. Mhm. So, ano to, pikit mata? Oo ka? Kasi hindi mo pala alam kung ano yung Ayungin Shoal? Ito pa tingin ko, partner. Ang pag-analyze ko kasi ganito, ang sabi niya, ito yung mga words na ginamit niya. Kung nagawa yan, di sana parang umandar na, naalis na dyan. Ha, kayubi, tanda niya, yun yung words na ginamit niya. Kung naayos yan, ibig sabihin din niya inayos. Kasi kung naayos yan, maaari nakatakbo na yan, nawala na dyan o natanggal na. Oo. Okay? Hindi ko alam kung alam niya ba talaga yung sinasabi niya. Partner, di ba nga sabi nga nung panahon ni Pangulong Erap Estrada, intentional itong parang bilangga sa bahura. Parang talagang sinadya Mhm. na dyan mag-stay kasi para yung teritoryo natin, yung sovereign rights natin, mapangalagaan. Oo. Di ba? Kasi nung panahon ni dating Pangulong Gloria, nagkakaalaman na kung saan yung may mga oil. Mhm. Kasi nagkaroon ng joint exploration ng oil eh. Oo. Tama. Di ba? So talagang sinadlak dyan. Mhm. Oo. Intentional. Sabi ni Joy, isinatsad. Yun, isinadsad. Oo. Isinadsad dyan talaga, intentional. So, talagang lumalabas, hindi alam ni Pangulong Duterte yung Ayungin Shoal. Oo.
At mukhang hindi niya rin alam ano ang sitwasyon talaga ng BRP Sierra Madre. Kasi sabi nga niya, dapat naayos na yan, natanggal na. Hindi nga siya tatanggalin eh. Kaya nga dyan sinadsad. Para manatili dyan. Kaya nga hanggang ngayon, Nandyan nandyan pa rin siya. Totoo yan. Na mayroong agreement. No agreement. As is, where is. So, bawal ang construction materials. Well, ganun. As is, where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, batagal na repair yan, nakauwi na yan dito. Oo. Sa bahura na yan. oo. Diba? So, for you as a president, hindi mo alam yung ayungin siya at inamin mo, ano yung pinasok mong deal? Pero itong Carpio na ito, ayunan, bakit ko, kung ibigay ko yung ayunan, sure. Kung ibigay ko yung ayunan, sure. Pati pagsabi ng pangalan ng Ayungin Shoal, hindi alam ng dati nating presidente? Juster Carpio, kung hindi ka magago, ibigay ko na lang yung South China Sea. Hindi ko nga alam kung saan yung ayunan. Hindi ko nga alam kung saan yung ayunan. You didn't do anything about Sierra Madre. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. To go to Alonan with the other ships and repair it. Ano daw ulit? Alunan? Ano ba talaga?